Narito po ang News TV QRT sa Las Piñas kung saan itong nasa likuran kong sunog na bahay ang mismong kinaganapan ng isang kalunos-lunos at napakasaklap na trahedya. Kanina nga po ay natagpuan ng isang bata dito na nasunog at ayon po sa investigasyon ng pulisya ay tila ikinadena ito ng kanyang stepfather na dahilan po ng kanyang pagkasawi. Kanina lamang po may isang oras na po nakakalipas ay sumailalim na po sa inquest proceedings ang stepfather nitong biktimang bata at ang kanyang mismong nanay at sila po ay sasampahan ng kasong homicide. Lumalabas sa investigasyon na itong batang ito ay tila nakulitan yung kanyang mga magulang dahilan para siya ay kadena, pero sa kasamang palad nasunog nga po itong bahay na ito na naging dahilan naman ng agarang pagkasawi ng batang ito. Todo tanggi naman po ang ina ng bata na ikinadena niya ang kanyang anak at ayon po sa kanya ay kalaunan inamin niya na itinali niya ang biktima dahil nakakaperwisyo raw sa mga kapitbahay. Narito po report ni Tricia Zafra. Sa bidyong kuha ng isang news scooper, makikita ang sunog na sumiklab sa barangay Zapote sa Las Piñas pasado alas 11 ng gabi. Hindi bababa sa 10 bahay ang natupok. Nang maapula ang apoy mag-aalauna ng madaling araw, tumambad ang malungkot na balita. Patay ang batang 7 taong gulang na si Angelo Satur. Nakulong si Angelo sa loob ng inuupahang kwarto ng kanyang pamilya. May kapansanan daw sa paningin ang biktima na ayon sa mga taga-roon ay ikinakadena ng kanyang ina at live-in partner nito. Napabayaan daw ang bata sa loob ng nasusunog na bahay. Pagtakbo namin dito, wala na to. Ito tumatakbo na, malaki na apoy. Marami nakakita rito, marami magtuturo dyan. Ang sabi mo sa akin kanina, kaya niya kinakadena kasi malikot, makulit. Todo tanggi ang ina at amain ng bata na ikinakadena nila ito. Di rin daw nila sinasadyang makaligtaan siya sa loob ng bahay dahil sa pagkataranta. Wala akong kaalam-alam dyan kasi ginising lang ako nito at nagliliyab na. Kung hindi nga ako ginising, ako pa, sunog din ako dyan eh. Hindi namin magagawa na itali o ikulong ang aking anak. Dahil alam ko po, kaya may diferensya po yan. Dahil mahal ko po yung anak ko na yan. Pero mismong ang nakababatang kapatid ni Angelo, sinabing nakatali ang kuya niya nang mangyari ang sunog. Katali niya si dito, itandado pa. Kalaunan, umamin ang ina na itinatali ang bata. Napagbibintangan daw kasi siyang nagnanakaw sa kanilang lugar at mahilig din daw maglaro ng lighter. Sa Las Piñas Police Headquarters nakakulong sina Satur at Ocumin. Ako rin mismo, tinatanggal ko rin mismo yon. Tinatanggal ko rin. Kasi ayoko, pero hindi kadena mismo ang pinapanggamit. Tayo lang po nakaperanggot. Kasi po, ang dami po na peperwisyo daw po ng anak ko. Galit na galit ang tunay na ama ng biktima nang dumating sa presinto. Matagal na raw niyang kinukuha ang anak kay Satur mula nang maghiwalay sila noong 2007. Pero itinago raw sa kanya ang bata. Yung alam ko lang po yung kinakadena pa noon yan eh. Hindi kinuha ko na po talaga nampayan. Ginawa pa lang asik. Ayon pa sa mga suspect, posibleng na frame up lang daw sila. Itinanggi rin nilang mayroon silang kadena sa bahay. Pero na-recover ng mga investigador sa nasunog na bahay ang 117 cm na kadenang bakal na hinihinalang ginamit sa biktima. Ang dalawa pang kapatid ng biktima ay nasa kustudiya na ng DSWD. Tricia Zafra, GMA News.